Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Magandang umaga, kaagapay. Ako si Lemon Rainier. Kayo nakatutok na sa Entrepenoy Espesyal, New Year Specials. Ako po si Lemon Rainier at dahil special ngayon, at ilang araw na lang, bagong taon na. Kasama natin ngayong umaga si Miss Emily Diaz. Merry Christmas, Happy New Year, Miss Emily. Po, Happy New Year po, Sir Lem. Although tomorrow pa yon, and of course, Merry Christmas. At binabati ko po lahat ng mga nanonood ngayon at nakikinig, no? Sa buong mundo at dito po sa Pilipinas. Yes, yung mga suki natin, ang regular listeners sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang probinsya, sa Pilipinas. Of course, kasama na din DXGR, no? Sa Cotabato. Sa Cotabato. Kumusta po kayo dyan? Nako, salamat sa mga tumutok sa kabuuan ng 2022, At napakabuti talaga ng Lord dahil nandito nga tayo sa mga oras na ito, no? At we are here dahil sa kabutihan ng Panginoon. At siyempre, marami tayong isi-share ngayon, lalo si Miss Emily, na talaga namang kaagapay ng Entrepreneur Special, of course, ng ating ministry, FEBC Ministry. At kasama dyan, of course, is DZAS, ang ating himpilan. Kaya, Miss Emily, maganda i-share natin yung mga bagay na yan. At isa pang nakakatuwa, nandito tayo ngayon sa inyong office, Golden Treasure Skills and Development Program. Ano ba location nito, Miss Emily? Dito to sa sa malapit to sa Cubao, no, sa malapit sa LRT Station 2. Actually, isa to sa training center ng Golden Treasure. So dito po nagkakanda kami ng seminar dito. At mabuti naman at available to ngayon. Dito tayo ngayon makakapag-shoot. Ayun, oo nga, no? At siyempre, nandito makakagapay din natin. Mamaya, i-acknowledge natin sila. At Happy New Year, no? Sa aking mahal na sa buhay, of course, si Maros, Lahat ng mga kamag-anak ko. Ayan, at churchmates sa GCF Ortigas. Ayan, Happy New Year sa ating lahat. Yes. Ikaw, Miss Emily, may iba ka pa babatiin. Ako, alam ko, siyempre, papasok na ang 2023. Nakakanibago. Meron ka bang mga iba pang i-greet today? Siyempre po, pamilya ko, and then kayo po lahat kayo. Minabati ko po kayong lahat na nakikinig at nanonood ngayon. Ayan, okay, sige. So, maganda unahin natin yung tanong na itong kasi malapit na magpaalam ang 2022. Yes. So, kamustahin natin itong Golden Treasure Skills and Development Program sa ngayon, Miss Emily. Ayun. Ay naku, alam niyo sir, sobra po akong grateful, lalo na sa Diyos. Kasi biro nyo, sa kabila ng mga pinagdaanan natin, itong mga pandemic, at ngayon medyo nagiging okay na, no? Medyo bumabalik na naman. At yun, tuloy-tuloy pa rin yung mga seminar na aming ginagawa. At nagagalak ako kasi patuloy pa rin na tinatangkilik ito ng ating mga kababayan. Nag-a-attend sila at natututo. Ayun, salamat sa update na yan. Kasi talaga namang itong taon na to, katulad ng mga nakalipas na mga taon, di ba, Miss Emily, ay na-challenge tayo pa rin dahil ang pandemya nagpapatuloy. Yes. Pero, salamat sa Lord, nakakita tayo ng improvement doon sa ekonomiya natin. Mas may nakapagtrabaho, mas nakapasok sa work nila. Pagamat yung iba may challenge pa rin, may mga nagsara pa rin business. Pero meron na rin bumukas na, may iba nga lumakas pa itong taon na ito. At I think, kasama yata ang industriya nyo, na nag-improve this year.
naman, tuloy-tuloy lang ho, tuloy-tuloy lang naman ang ano. Pero syempre may time din kasi depende sa season. Lalo kami kasi para kaming eskwelahan no, na depende. Halimbawa, pagpasukan na, busy rin yung mga mommies. Oo, at ngayon naman nag-open yung economy, o I mean yung abroad, so marami rin nagsisipag abroad. So alam niyo, ganun lang yon. Basta pero ang importante, tuloy-tuloy lang. Tama. Salamat sa paalalang yan sa ating lahat na kahit may pagsubok, hindi naman bago sa ating mga Pilipino yan. Pero kailangan umusad tayo, Yes. At katulad ng naranasan natin. At ganoon din sila Miss Emily sa rangan ng training, livelihood training sa mga kababayan natin na mahigit 2 dekada na, Miss Emily? Mahigit na po. Naku talaga, grabe. Parang hindi ako makapaniwala na mahigit 2 dekada na at patuloy pa rin ho kami sa industriya na to at nagagalak ako, patuloy pa rin na marami kaming natutulungan. Yan, at naturuan. Ayan, okay Miss Emily. Dahil siyempre ang gusto natin ay karagdagang kaalaman at skills sa mga kababayan natin sa larangan ng livelihood na ginagawa nyo na sa pagsasanay. Ano ba ang i-share natin na skills sa ngayong umaga na ito habang paparating na ang 2023? Okay, so parati naman ho tayo talagang nagtuturo di ba? O ng mga bagong kaalaman. Although ito hindi na rin naman bago. Kasi I think naituro ko na rin ito nung mga nakaraan. Pero since nga kasi napili ko to kasi dahilan nga sa may pandemic pa rin tayo, at kailangan natin parati maghugas ng kamay, Yes. Kaya po ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng liquid hand soap na may antibacterial. Yan, para makakasiguro tayo kung matututunan nyo to, hindi na kayo bibili ng mga liquid hand soap, sa mga kung saan man kayo bumibili. Tapos at the same time, itong liquid hand soap na to ay makakapag may antibac nga kasi, para makadisinfect na rin. Ayan. Sige, Miss Emily, ikaw na mag-share sa kanila ano bang makakailanganing raw materials dito, Yan. Tapos yung proseso, siyempre, dahan-dahan nyo. At alam ko naman, malinaw na maituro. Dahil, ito, mahal nyo to Ilang training na to Dahil sabon ito Pag sabon, talagang binabouch ko, mahal na mahal ko yan. Kasi kumbaga, kung ano man ang meron kami ngayon, negosyo, o kung ano-ano man, lahat po yan nag-umpisa dahil sa mga produktong itinuturo ko. Kagaya nitong liquid hand soap. Yan. Napakalakas din ho nito sa mga restaurant kasi nung nag-uumpisa pa lang ako nagnenegosyo noon, napakalakas nito sa mga restaurant na siya yung pangunahing mga kliyente ko. Okay, so umpisa na ho ba natin, Yes, Sir Lem? pwede nyo lang i-share. At I'm sure eager na, Ready na mag-notes ang mga kababayan natin, kaagapay natin, paano ba nila uumpisahan ng 2023 ng bukod sa may bagong kaalaman, merong karagdagang skills na pwedeng pang family at pang negosyo. Okay. So nandito po sa ating side, okay, si Rochelle, ay, siya po yung ating magiging assistant. Ipapakita ko po yung yung mga raw material. Okay, so kakailanganin po natin nung kalahating kilong sodium lauryl ethyl sulfate. Ayan po siya. Yan, kalahating kilo niyan. Natutunawin sa 5 litrong tubig. So, paano po? Yan, kagaya niya, ang pagtutunaw, hindi isang bagsak kundi kailangan po, kumuha kayo ng gunting, pagkatas ikakat, tapos yun, halimbawa, balde nga, gumamit kayo ng balde o kung ano man yan, palanggana, ipapaikot nyo po yun, yung S-less, doon sa 5 litrong tubig. Yan, so nandun na po, At pagkatapos kailangan nga, syempre sabi ko, 5 litrong tubig, pwede po siya chlorinated or nawasa water. Kasi pag nawasa, at least na-treat na siya mas malinis. Yes, ano ba, Miss Emily, ang kahalagahan bakit kailangan tap water na merong chlorine yun, di ba? Opo. Okay, bottled water ba? Pwede, yes.
Kasi sir, ganito, ang point ko lang dito, hindi sila pwede gumamit ng tubig poso. O, kasi pag yung tubig poso, normally may mga minerals. Katulad po ng misa, may kalawang, may bato. So medyo sabihin na natin medyo marumi, no? At least kung halimbawa nawasa, may nilad na medyo may na-treat na, nalagyan na ng chlorine, malinis na po siya. No? In fact, pwede nga nating inumin yan but still, ipo-purify pa rin, di ba? Yun po. Also nice to ninyo. So, yun. Okay, so kung halimbawa naman sa lugar nyo, wala kayong choice kasi nga po deep well. So, ang gagawin mo, bibili na lang tayo ng distilled drinking water. No? Yun na lang yung ipapalit mo kasi hindi mo talaga pwede gamitin yung deep well water. Okay, ang susunod po ay gagamit tayo ng tinatawag na coconut diethanolamide. Ayan, pinapakita sa screen yan po yun. Ang trabaho po ng coconut diethanolamide ay magiging stabilizer po siya. No? Makakatulong para mas mag-stable yung formulation. Kasi dito gumagamit tayo ng oil. Ano ba yung oil? Yung scent na gagamitin ninyo ay oil-based. So, para mag-blend in yung tubig at langis, yun po yung tatrabahuin ni Sidea or coconut diethanolamide na galing sa nyog. Next, kasi nga liquid hand soap to, kaya kailangan ho ng moisturizer. Yan. So, ang pinaka-moisturizer na gagamitin natin ay glycerin liquid. Okay, next. Gagamitin tayo, syempre, kailangan ng liquid hand soap Yung mga popular brand na alam natin, na nakikita natin sa mga supermarket or mga department store, may mga sikat niyan, mababango. So, kailangan lagyan natin ng pabango. So, ngayon, ang scent na gagamitin natin ay, I think, apple. Ayun, melon scent. Try niyo po yung melon, napakabango niyan. Iba, fruit scent siya na napaka-mild at mild na matamis. Okay, next. So, gagamitin po tayo ng tinatawag na pearlizer. Ang purpose kasi ng pearlizer ay for aesthetic purpose lang. Para mas gumanda yung texture at yung dating ng inyong liquid hand soap. Ayan. Tapos, syempre, pwede rin tayong gumamit ng food coloring na dinilute sa tubig. Water-soluble coloring. So, para sa ngayon, ang magiging kulay natin ay yung aquamarine. No, ang ginawa ko po, wala talaga kayong mabibiling ganyan na aquamarine color, no? Like food, lalo na food coloring. So, ang ginawa ko po, para magkulay, gusto ko kasi yung kulay dagat, ang ginawa ko, nag-blend in ko yung kulay blue at saka kulay green, pinagsama ko siya. So, ang naging kulay niya, aquamarine na. Yun po. So, gagamit din po tayo ng sodium benzoate. Yan. Ang purpose ng sodium benzoate is preservative. Para mas tumagal po yung scent lalo na ng liquid soap, liquid hand soap. At gagamit din tayo ng antibacterial. Yun. Ang purpose ng antibacterial is, syempre, alam nyo naman to disinfect, no? Which is the benzalconium chloride. Yan po, sir. So, ngayon, eto na. So, yan na po. Nung yung SLES ay nailagay na, ano na natin, nandun na po, natunaw na yung SLES. Yung una nga, di ba, yung dinemo, no? Yung dinemo, yung SLES, kung paano mo siya tutunawin. Nandun na po siya sa tubig na 5 litro. Next, ilalagay na po natin yung food coloring. Yan. Na aquamarine yung kulay na napili ko, green and blue. Yan. And then next, yan, tamang timpla lang. And next, yung pearlizer. Ilagay na ho natin yung pearlizer. Na 30 grams. 30 grams lang yan, yung pearlizer na yan. Yan. Okay? So, kagaya ng sinabi ko, magiging pangpalamuti lang siya or for aesthetic reason or aesthetic purpose. Yan. Para po ba, actually, yung mga sikat natin na shampoo, kung napapansin nyo, may mga parang pearl doon. Oh, no?
Yun. Ay, may kumikislap-kislap. Yes. Yun. Kaya, Parang makinang na kulay puti. So, yun na po. Okay, so pearlizer, no? So, naglagay na tayo ng pearlizer. Okay, pagkatapos nun, ilalagay na natin yung mga susunod na mga ingredients. Kagaya na... Miss Emily, kaya pala parang iba yung bright ang color, no? Buhay na buhay yung mga nakikita natin, lalo yung mga magagandang quality, ano? Oo. Kasi ganun yung klase ng ginagawa nyo. Oo, syempre naman, sir. Okay? So, ilalagay na natin ngayon yung Sidea, yung lanolin, o yung glycerin, moisturizer. Yan, Sidea yan. And then, Dissard Scent. Ayun. Isa-isahin nga natin yun, Miss Emily. Para saan ba yung mga yun? Para sa mga talagang first time ngayon nakatutok. Opo. So, halimbawa po, di ba, yung nabanggit ko na, yung coconut diethanolamide, ang purpose niyan is to stabilize, no, para maging stable ho yung formula. And then now, ito na ngayon, nilalagay na yung moisturizer para silang naglalagay ng lotion habang naghuhugas ng kamay, no? Pampalambot ng kamay. And then, pabango or desired scent. Yan. So, and then the sodium benzoate bilang preservative. Yan. And then lastly, syempre, nung nandyan na po siya, hindi siya matatawag na liquid hand soap kung hindi siya malapot. Okay. So, kakailanganin po natin ng tinatawag na technical salt. Ang purpose ng technical salt ay pangpalapot naman, no? Yung technical salt. Okay. So, ngayon po, yan, nilalagay natin. Medyo fini-finishing na. So, papalaputin na lang natin. Yun na lang yung huli na gagawin natin. So, yung scent ata, yan, hinahabol yung scent, yan. Kailangan mo mailagay muna lahat yung mga liquid, no? Yung mga pabango, yung mga Sidea, at kung ano-ano. Kailangan mailagay muna lahat bago mo siya mapapalapot or papalaputin. So, ngayon papalaputin na natin. Yan, papalaputin na natin. So, ito na nga yung sodium, yung technical salt. Yan, nandun o sa screen. Okay. So, yan. Amazing eh. Makikita nyo, nung nandun na lahat, ito na ngayon. Yan, papalaputin na. Okay. Dahan-dahan lang yung pagbubuhos ng pampalapot, which is the technical salt. Dahan-dahan lang. Para saan ba yan? Ulit. Para sa ngayon lang napakinggan yan. Pampalapot po. Okay. Yun. At dapat sa huli siya parati ilalagay. Pag nandun na lahat, ano? Oo. Okay. Yes. Kasi ho, mahirap na halimbawa sa huli, saka napalapot mo na, pagkatapos saka ka maglalagay ng pabango, at kung ano-ano. Eh, malapot na siya eh. Mahirap na siya mag-blend in. Maganda pala yan, nagsama exercise. Ano? Ay, talaga. Oo, pwede ah. pang exercise na rin mo yan. May exercise na, business Ayun. pa. Oo, tapos na. Ganun lang kabilis. Yeah, ini-imagine ko kasi, no, Miss Emily, habang nagpapaliwanag kayo, tapos sabi nyo, mahal nyo yung ganitong skills, seminar, sa sabon. Tapos may ang bilis na, tapos na. Napaliwanag nyo. Tapos, ibig sabihin lang nun, ilang taon yung ginawa yan, yung skills na yon ginawa nyo ng paulit-ulit, nagsumikap. Sabi nyo nga, itong umpisa na ng marami yung mga negosyo. Oo. Praise God, ano? Oo, talaga naman. Naku po, kung maalala ko lang yung kung paano ako nag-umpisa dyan eh. Doon lang ako nagtitimpla sa aking bakuran. Yan, no? sige, balikan natin yan. Dahil mabilis pala yung proseso ng pagtitimpla, tapos pati yung mga techniques nyo, kaya naman palang unawain, ano? Ang mahalaga lang gagawin. Sige, balikan natin yung mga nakalipas nyo. Lalo medyo bago-bago pa lang kayo sa soap business. Ay, grabe, sir. So, yun na nga, nung natutunan ko ng magtimpla niyan, so, syempre, hindi ko naman agad siya na perfect nung umpisa. Kaya talaga nagkaroon pa rin ako ng trial and error. Kasi gano'n naman yun eh. Minsan, lalo na ako nagluluto rin. Para ka lang din nagluluto na hindi mo naman din talaga mapaperfect yung sarap sa umpisa. So, gano'n din yung nangyari sa akin nung nagtitimpla ako ng ganyan, nung liquid hand soap. Talaga pong it took time para ma-perfect ko yung formula.
At nagkaroon din ako ng napakaraming trial and error, may mga nasayang din na romance. Pero ang importante, hindi ako nag-give up, no? And then later on, ang una kong naging kliyente noon, nag-walk-in lang ako, kasi marunong na nga ako. So sabi ko, ano kaya try ko kaya na alokin yung restaurant na permi ko siyang nadadaanan araw-araw. Oo. So sinubok nyo, ha? Kumbaga naglakas loob para maalokan. Opo, hindi ko sila kilala. Okay, so bumaba ako, nagpunta ako, hinanap ko kung sino yung manager doon o kung sino yung pwede kong makausap kasi meron akong gustong ibenta o ialok na baka ginagamit nila. Yes. Ayun. So, nung sinabi ko kasi, sabi ko, although wala pa akong business noon, sabi ko kasi may business ako na liquid hand soap. Siyempre, positive di ba? Correct. At saka, umpisa pa talaga. Siyempre, nagsusumikap eh. So, syempre, para maniwala siya na, may ano pala to, may factory, gano'n. So, yun ang sabi ko. So, sabi ko, sige ho, meron akong liquid hand soap. Gusto ko po sanang itry nyo, mag-offer ako sa inyo. Yun. So, yun, nung sabi ko, magkano ba yung kuha nyo? Sabi niya, nung araw na yon 150 daw per galon. Pero sa kada 6 na galon na o-orderin, meron daw libreng 1 galon. So, nag-try ho akong mag-costing. Oo, ayun. Ako, mahalaga yan, Yung costing, maganda mabigyan na sila ng tips dyan. Yung kaninang paniliwanag niya, Miss Emily, na sangka, proseso, titingnan natin. Siyempre, negosyo nga, kailangan matuto sa pag-budget, yung costing ng mga kababayan natin, kagapay natin. So, puntahan natin yung tapusin nyo muna pala yung kwento. Di ba, inalok nyo. So, ano nangyari dun sa pag-alok nyo? Edi nakakatuwa naman, napakabait nung manager ng restaurant. Parang hulog siya ng langit eh. Dahil, talagang very, siya, open arms, sabi niya. Sige, yun nga yung aming kalakaran dito. Pag nag-deliver ka ng 6, libre 1. So, magiging 7. Sabi ko, kaya ko ata yan kung sa 150. Kasi at that time, nag-costing ako. Pumapatak kasi na nung panahon na yun, kasi syempre mura pa nun eh. That was like, Diyos ko, 30 years ago na ata yun. Napakamura pa ho ng mga raw materials nun. So, pumapatak lang, alam nyo ba, ang 1 galon ay pumapatak lang noon ng mga nasa 35 pesos ang 1 galon. So kung 150 o 160 ang kuha nila, edi ang laki-laki pa rin ang kikitain ko. So okay, so sabi ko kaya ko yan. Kung 160 kuha mo, bibigay ko sa iyo ng 150, sabi ko. Ayun. So, kailangan talaga mahalaga yan, Aalamin mo yung presyo ng competition, Yes. Tapos medyo binabaan nyo ng kaunti, Binabaan ko. Ayun. Kasi, kumbaga, win-win situation eh. Mas mababa ang bigay ko. Tapos okay naman, di ba? May nakuha ko naman. Kaya ko rin na maibigay yung 6+1 na requirement nila. Yun po. Edi nung okay na po, nakapag-ano na ako, nakastart na, sabi niya, sige, itry ko nga yan. So, yun. So, sabi ko nga, itry nyo po. Yun. Kasi nagtuloy-tuloy na dahil kinuha na yung order eh. Dahil nga mas mababa yung bigay nyo, so kaya pinapatry nyo na, yun nga, tutuloy-tuloy nila yung kausap nyo. So, yun na nga. Di-trinay nila at nag-place na nga sila ng order. Ayun, doon na ho nag-umpisa. And then the rest is history. Wow, kasi, big break yun, yung kausap yung manager na napakabait. At alam nyo, up to now, naging friend ko na siya. Yun. Ibig sabihin, Miss Emily, magandang quality yung produkto nyo. Kasi kung halimbawa, nalaman niya, ganda nga ng offer, yung quality ng produkto, wala. Hindi na babalik sa inyo yun. Yun na nga po. Naging maganda naman yung quality na nagawa ko. Kasi nga, sabi ko nga, katakot-takot na trial and error ang talagang pinagdaanan ko. Gusto ko kasi i-perfect bago ko siya ibenta. Pero hindi ko po siya inisip na i-alok sa tinatawag na KKK. Mga kaibigan, kamag-anak, o kung sinong kakilala. Ang inalokan ko talaga yung taong hindi ko kakilala, kagaya ng mga restaurant, establishment. Yes. Kasi naiisip ko, mas malaking kikitain ko sa kanila. At yung halimbawa, may tinatawag kasing terms.
mag-ask man sila sa akin ng terms, sigurado po akong mababayaran. Kasi minsan hindi naman sa ano, pag nagpautang tayo sa mga kakilala natin, normally hindi naman tayo nababayaran. Oo nga. Minsan, parang babayaran, hindi pala. Pero dun sa mga ganon, yung mga talagang malalaking company, talagang sigurado pong mababayaran tayo. At yun na nga, mula sa isang restaurant na yun, inirekomenda pa ho ako nung isang client ko na yun, dun sa mga branches nila na at that time napakarami. Meron silang mga 30 branches na restaurant. Praise God, ano? Hindi nyo alam na maganda yung pagkaalok nyo. Yung pala, yun na, kumbaga, parang pintuan, ano? Yes, naging pintuan para po makilala yung produkto ko na at that time ang pangalan ay yung Golden Clean Maintenance Product. Yun. Ayan, okay. So, at yung balikan natin yung sa costing. Noong kaninang piniliwanag nyo na demo natin sa paggawa ng liquid soap. Kanina, yung amount na sa kasalukuyan. Sa ngayon na. Yes. Okay. Ang cost, ngayon mura pa rin ang costing. Sa bagay kung nung araw, kasi sa bagay 30 years ago yun eh. Kung ang costing noon, ang isang galon ay mga 35 pesos lang. Ngayon, ang 1 litro po ay nagkakahalaga ng mga, sabihin na nating 30 pesos yung 1 litro. Yun yung magiging costing natin. 30 pesos per liter. 30 pesos per liter. Kasi dati, kanina, nakwento nyo na galon, no? Kasi nga, matagal years 30 ago years ago na yun. Siguro ano pa lang kayo? Batang-bata kayo. Di ba elementary pa lang kayo? 30 years ago. Okay, sige. Actually, I started doing a business at the age of 28. Okay. 28. 30 years ago na yun? Okay. Sige. Nabuking nyo na yan. Hindi na tayo magko-compute, ha? Ayan, ha? Huwag na kayo mag-compute. May natutunan kayong trivia about yung kagapay natin, Golden Treasures, si Miss Emily Diaz. Okay, Miss Emily, salamat, no? Na-share na yung amount na yun kasi napakahalaga nung cost na yun. Dahil yun yung, kumbaga parang puhunan, yung buto, no? Seed, na pag-uumpisahan nyo. Sa bawat litro, 30 pesos. Magkano naman maipapasa yun, Miss Emily? Di ba nga ako, nakikita mo naman na ngayon sa mga grocery, ay supermarket, o mga sikat na drugstore. Correct. May makikita ka 150 per liter. Times 5. Ganon, diba? Pero ano na yun, top of the line na yun. Kumbaga yung sa marketing side niya. Mga balot niya, bote niya, maganda na. Yes, may bote kasi. Ayun, container, mga plastic, But still, ang laki pa rin nakikitain mo. Magkano lang naman yung bote na yun eh. Ayun, ako yan ha. Kita niyo, may dagdag na tip pa kayo dyan. Kaagapay, ano? Kaya seryosohin nyo to. Pinapahin ni Miss Emily. Subok na to, ginawa na niya at lumago na, nag-improve na ang kanyang buhay. Ngayon, Miss Emily, alam mo naman, palagi sa Entrepreneur Special, kulang oras natin. May ilang minutes pa naman tayo. Pero tingnan natin yung mga seminars na alok ninyo sa kasalukuyan, ano? Dito, kasi tuloy-tuloy naman yan, buong taon, ano? Year in, year out, ano? Mga seminars. Ano ba ang inaalok nyo aside from itong liquid soap making? Na mga seminars ninyo sa inyong kumpanya? Marami ho kaming mga seminar mula sa cooking, baking, lifestyle seminar, like mga lifestyle, mga fresh flower arrangement, interior styling and decorating. Meron na rin kaming tinatawag na e-commerce seminar. Ito naman ito yung mga bago e-commerce na rin, ha? Ito yung mga bago namin ngayon na wherein tinuturuan namin yung mga participant kasi yung trend ngayon is selling online. So tinuturuan namin yung mga participant namin kung paano magbenta online. Yun po, doon yung matatagpuan ng seminar na yan under e-commerce business. And then, meron din kaming baking, like artisan bread, cake baking, and cake decorating. Sari-sari tinapay pa naman, ano? At saka hindi lang may cake pa. No? Hindi lang yung tinapay. Sa tinapay pa lang, ang dami-dami na. So, marami pwedeng ibenta, no? Gawin at ibenta. Sobrang marami po eh. Kaya nga, meron naman kaming social media page like Facebook. Makikita nyo po doon. At tuloy-tuloy. Meat processing, kagaya niya, magpapasko na naman. Ay, kakatapos lang pala ng Pasko. Kasi kakatapos lang ng Pasko. Yes. Papasok na. Siyempre, kapag normally, ang thinking natin, sa bagong taon, parang
para ma-automatic na may bagong opportunities, which is tama naman pananaw kasi sa bawat araw naman di ba may opportunities na bigay ang Panginoon So kailangan, alam natin ang gagawin natin para ma-maximize natin yon. Yes. At saka naman, whole year round naman parate. Halimbawa man, kahit na ngayon, okay, New Year, January kayo mag-attend, bakit sa ilang panahon na naman. Before you know, Christmas na naman. Correct. Totoo naman. Ilang tulog na lang, di ba? Yes. Yung mga sabon, kasi pang giveaway yan ginagawa ring souvenir item, maliban sa practical na magagamit sa bahay. Pero marami pa magagawa natin diyan sa mga sabon. Ayun, interesting Talaga ang dami natututunan at kasi mga subok na karanasan ninyo, Miss Emily, sa inyong business at nadagdagan ng iba't ibang seminars ninyo, So, paano bang paraan ng seminar ninyo? Ang unawa ko kasi is, palagi ba siyang one-day seminar? Alam ko meron kayong mahabang seminar. Papaliwanag nyo yung part na yun. Okay, karaniwan ng mga seminar namin, isang araw lang talaga. Pero meron kaming mga seminar na ginaganap din ng 3 araw, kagaya ng Comprehensive Baking and Bakery Shop Business Operation. Kasi kung ito po, yung talagang gusto mo talagang magtayo ng bakery, lahat po ng tinapay na laman ng bakery or bakery breads ay nandun po, yun yung mga matututunan nyo doon. Although meron din kaming one day, pero kasi meron kaming intensive na tinatawag. Tapos meron din kaming tinatawag na seminar about car wash and car detailing business operation. Meron kaming 2 araw noon at meron ding 1 araw. Depende kasi, yung 2 araw kasi, Sir Lem, ang gagawin na noon, talagang tuturuan na sila kung paano mag-buff ng kotse, yung papakintabin yung kotse. Tapos halimbawa, yung mga kotse nila may mga bangga, yung mga minor lang naman na bangga. Mga scratches, paano mo aalisin yun? Yun kasi na yun. Tinuturo niya rin pala yun, Galing, ang ganda po ng seminar na yan. Kasi po, extra service siya na pwedeng ibigay ng may car wash. Na hindi lang yung naglilinis ka ng kotse. Halimbawa, may pwesto ka naman, o di meron ka pang extra service na pwedeng ibigay, magpakintab ng kotse, mag-alis ng mga gas-gas, mag-defog, at kung ano-ano pa. Ang maganda doon, may dagdag na serbisyo, yun ang magiging lamang niya sa competition. Kasi halimbawa, pare-pareho ka ng industriya, kulang naman sila ng inaalok, di lamang ka na. So, ang dami palang natututunan, Ganun ho. Sa seminars Marami ninyo. pong nag-a-attend din sa amin yan, Sir Lem, at nakakatuwa nga, galing pa rin karaniwan, mga probinsya pa talaga. At I think may mga nakwento kayo before, galing pa sa abroad, Galing sa airport, tapos diretso dito. Yes. Sa tanggapan ninyo, para mag-seminar, tapos lilipad na naman sila sa gabi. O kaya nag-book sila ng hotel, di ba? Naalala ko, nakukwento niya. Lalo na yung panahon ng before COVID, from Singapore, uwian, biro mo Grabe, Talagang, kaya imagine, alam mo niyan, i-imagine ko kasi yun, yung may ibang tao, seryoso sa opportunity. Samantalang yung iba, siyempre, hindi na tayo magtuturo ng tao, baka kasama tayo dyan. Yung bang nandyan yung opportunity, pero titingnan lang natin. Minsan nga, hindi pa natin pinapansin. So, ibig sabihin, panggising ito. Kaya nga tayo pambagong taon na programa, di ba, Miss Emily? Bukas natin ang isip, ang mata. Nila. Yes. Eto na nga, subok na sa nangyari kay Miss Emily. Dito na nga siya ginamit ng Panginoon, dito siya umasenso. At maraming kababayan ang natulungan sa larangan ng livelihood skills. Okay, Miss Emily, nabanggit mo na yan, Yung seminars, iba't ibang uri yan, dumadami pa, parami ng parami, ang seminars na hatid ninyo. Tapos yung paraan ninyo, normally 1 day, and then yung iba 3 days pag comprehensive. Ngayon, di ba may theoretical part yan? Tapos halimbawa sa paggawa ng pagkain, or paggawa ng sushi. Okay. Di siyempre gagawa sila. Ano mangyayari doon sa ginawa nila? Tapos matututo ba sila sa larangan ng yung pagko-costing, ganyan, or business side nun? Kasama ba yun sa tinuturo? Opo, parati po kasama siyempre yung business side, yung costing. Napaka-importante niyan. Kasi ang pangunahing layunin ng mga nagiging participant, paano ba kami kikita? Magkano kikitain namin dyan? Magkano investment ang ilalagay ko dyan? Tama, katulad ng interesado sa kape. Coffee business, di ba? Marami tayong kakilala, kamag-anak.
Karamihan naman Pilipino, at least isang tasang kape iniinom. Oo. Sa araw-araw, din dami nun. Laking market nun. Yung iba nga, 3 pa eh. Oo, kaya nga. So, ibig sabihin, malaki ang market. Yes. So, yun, tuturuan sila doon. Yung magagawa nilang kape. Sari-sari din ba yun? Yung kape na gagawa? Ay, oo. Halimbawa, yung aming seminar sa Coffee Shop Business Operation Seminar, lahat ng uri ng kape, Wow. iced tea, iced tea to. Yeah, tama. Iced Oo, coffee. kaya ice coffee. Iced Ayun, coffee. Yeah. Oo, kasi may milk tea seminar din Ayun, kami. okay. Oo. Ayan, sa dami talaga. No? Alam nyo, talaga nakaka-excite kasi iba't ibang opportunities ang hatid. Ano? At talagang we're trying to maximize the opportunity, even the time. Limited time lang to eh. Lalo si Miss Emily, kung tayo nga, isang trabaho, family, okay, 2 trabaho mo, halimbawa, may sideline ka. Halos ubos na oras eh. Sila Miss Emily, marami ito eh. Okay. Ito pala, no? Isang ko lang yan. Mamaya na doon sa mga, siyempre, mga pasalamat ni Miss Emily. Mga konting challenges, Miss Emily. Ano yung mga ilang challenges mo nitong 2022 na na-encounter mo, no? Siguro mga 1, 2, ganun. Okay. Kung sa bagay lahat naman patuloy pa rin yung may mga challenges na nangyayari sa lahat ng nagnenegosyo. Ang karaniwan sa ngayon napansin ko lang, maraming pa rin natatakot mag-travel eh. Kasi ang isa sa market po namin ng mga nag-a-attend sa amin, mga taga-probinsya talaga. Yes. Na we're in like mga Bicol, Cebu, Davao. Dati kasi karaniwan uwian. Kaya nila? Wow. Oo, nag-uuwian sila from Davao, tapos first flight pupunta sa Manila, mag-aaral ng seminar sa amin. Tapos last flight uuwi. Although may gumagawa pa rin yan ngayon. Kaya lang, hindi na kagaya before COVID, na talagang halos lahat ng participant namin nanggagaling ng mga Isabela, yung talagang ang lalayo. Medyo nabawasan po yung ganong participants namin. Yun lang yung isa sa challenges. So, alam natin yan, given yan, pero we are praying na mag-improve pa, no? Ang ekonomiya natin para mas dumami pa yung gusto pang matuto sa larang pagnenegosyo at makausap kayo at matuto sila. Ano naman ang mga plano nyo sa 2023? Okay, so syempre ganun pa rin, patuloy ang pagnenegosyo at tapos magkaroon pa kami ng mga bagong seminar na maiihain or maishishare sa ating mga kababayan para malay mo ito yung passion ninyo para mag-fit in sa talagang passion or gusto ng ating mga mamamayan. Para kumbaga may choice kayo. Kaya yun ang aming goal ngayon, magkaroon pa ng iba-ibang mga subject or courses. Okay. Siyempre, no? At kayo naman, hindi kayo tumitigil sa pagdadagdag. Napansin ko yun eh, kasi ilang years na rin tayo sa Entrepreneur Special. No? Even before that, kaagapay na kayo ng FEBC Ministry. So, at umaabot na nga sa mga probinsya, no? Itong DXGR Cotabato, nakikinig na rin, nakatutok na rin, no? At ilang pa mga kababayan natin sa iba't ibang bansa sa pamagitan ng social media natin, ano? Contact details at mga kapamaraanan. Ngayon, itong 2023, syempre, meron kayong mga challenges, meron kayong mga plano. Ano naman yung pinagpapasalamat nyo? Kasi always looking back tayo, 2022, tapos looking forward din. 2023. Ano naman yung pinagpapasalamat nyo ngayong 2022? So, syempre, ganun pa rin, Sir Lem. Yung grateful, very appreciative ako sa ating Diyos at sa universe na ito na talagang patuloy po yung mga blessings. Although, syempre, may mga challenges, pero unang-una, yung negosyo, ang golden treasure ay nandito pa rin. Yung talaga yung higit sa lahat ipinagpapasalamat ko po. At dahilan dyan, may mga empleyado rin ako, natutulungan ko sila na magkaroon sila ng hanap buhay. At the same time, yun na nga, yung patuloy ako nakakapagbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan. Yun po talaga yung grateful po. Alam mo, malaking pasalamat natin dyan, Miss Emily, kasi normally, pag yung iba, masenso na, tahimik na, wala nang pakialam sa kapitbahay, no? Minsan sa kamag-anak, minsan sa immediate family, wala na silang pakialam eh. Pero kayo, you make it a point na maaabot nyo pa rin sila, matutulungan pa rin sila.
Kasi in fact, ang pagkakaintindi ko, yung mga anak ninyo, nagpapatakbo na rin, ano? Kasi hindi lang naman isang business nyo. So praise God, kasi naipapasa na, no? Yung Entrep Kids, tama. naipasa kasi lalo na ho ngayon, iba na ang pamamaraan ng kung paano ipopromote yung business, talagang sa social media na. Wala talaga akong kaalam-alam dyan, Sir Lem. Hindi na ako mag-comment dyan, ha? Kaya sobrang pasalamat ako, yung isang anak ko, siya po ngayon yung nagsosustain, siya yung nagtutuloy. Ibanggitin natin, sino ba isang anak niya na magaling dyan? Si Rochelle. Si Rochelle. Yung kaninang tumulong at nagtimpla kanina. Sabi nga ni Jack Ma, sir, natandaan ko. Pag ganitong edad na, ako kagaya ko, mag-retire ka na, magpahinga ka na, punta ka na lang, mag-relax, ibigay mo na sa bata yung dati mong trabaho. Tama yan. Ipasa na sa mas bata kasi ando naman ang ideya pero paano naman gagaling yung mga kabataan, di ba? Kung hindi mo papasahan ng higher responsibilities. Sa age nila ngayon, sila na yung mas nakakaalam kung ano yung dapat gawin. Tama, okay. Ngayon, punta tayo sa pre-request nyo. Kasi ang listeners and viewers ng ating gawain, 702 DZS, FEBC Radio TV, hindi lang nakikinig yan. Matatalas ang pandinig niyan, antay nga ang isip, no? Nagpe-pray din yan. So, ano ba ang prayer request nyo? Ito sa paparating na 2023. Bukod sa mga plano, siyempre meron kayong laman ng puso, yung gusto nyong i-share sa ating mga kaagapay. Okay. Prayer request ko actually para sa ating lahat na mas magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan at ang ating mga goals, pangarap sa buhay ay marating po nating lahat at syempre kapayapaan na rin sa buong mundo na ating lalo ngayon may mga gera-gera pa sa ibang bansa, di ba mga ganyan. Tama. Yung talaga ang pinagpipray kasi syempre kahit sa kanila yun malayo somehow masyado tayong affected. Yung talagang magkaroon ng sabihin ko world peace. ano lang mission. Hindi talaga naman po, di ba? Totoo naman yan. Mahalaga yan. Opo. Yes. Lalo na yung personal peace, no? Yes. Yung reconciliation ng tao sa Diyos, napakahalaga nun. Kasi eternal ang consequence niyan. Yun, kagapay, Alam niyo talaga ito, inahabol natin ng oras kasi gusto kong marami pang ma-share si Miss Emily. Ngayon, ito, siguro mga ilang seconds na mensahe sa mga gusto magnegosyo. Yan. So, alam niyo po, kahit anong level kayo ngayon, OFW ka, anong edad mo, bata, or senior ka, o like si Colonel Sanders nga, nung Kentucky Fried Chicken. Alam nyo ba, at the age of 65, doon ho siya nag-umpisang naging multi-billionaire, di ba? Ngayon kung ikaw ay isang OFW, mas maganda nga yan malawak na yung kaalaman mo sa buhay na kapag abroad ka pa. So, ito lang kukuha lang kayo ng maliit na kaalaman ng ganitong mga training di pwede na ninyong maging business yan. Yun po, ibig sabihin kahit ano tayo, bata, matanda, o anong estado natin sa buhay ngayon, parati kung gusto mong gawin ng isang bagay, mauumpisahan mo yan. Tama. Okay. Siyempre, pinakamahalaga sa lahat sa mga may gusto pang itanong sa inyo, isang guni, ano ang contact details ninyo ng Golden Treasure Skills and Development Program? Okay. Unang-una, meron tayong Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. Puntahan nyo po yan yung social media page ng Facebook namin. Nandun po lahat, makikita nyo po yung mga seminar na aming ibinibigay. May podcast pa nga doon, nagpo-podcast ako doon, di makinig-kinig din kayo. May mga life tips kami i-share doon. Okay, ang cellphone naman ay yung 0927-641-4006. Yan po yung aming cellphone number na saan pwede kayo mag-message. May YouTube channel din kami, Golden Treasure Skills and Development Program, pati po Instagram. So, kompleto po tayo. And ang aming website, www.goldentreasureskills.ph. Ayan, ako. At madali nyo balikan dahil ang daming social media contact details. Yung numero at the very least, 0927-641-4006. At meron sila sa Facebook page at iba pang kapamaraanan. At, Miss Emily, nagpapasalamat ako sa inyo for
inviting us here, no? Tayo nakapag first time to na nandito natin po, ginawa ang program natin, pambuena mano, kumbaga pang bulaga, ano? Pang opening natin sa 2023 ng Entrepreneur Special. Ano? Praise God for that. Salamat. Salamat din po. At syempre, acknowledge din natin, Miss Emily, yung mga kasama natin, ano? Sa Bukawi Transmitter site. Kailangan natin syempre ang tulong nila para maganda ang ating kalidad ng broadcast. Tinulungan natin ni Arwel, andyan, ano? Of course, si Nathaniel, ano? At si Wen Mark, tinulungan din tayo. At si Engineer Nalds, ano? Ayan. So, iba-ibang mga departments po yan. Iba-ibang mga nire-represent nila. Kasi kasama yan sa overall na broadcast natin. Okay, kaagapay. Nako, ay hindi na natin mapapahaba pa kasi talagang we have other programs sa araw na ito. Ano? Kaagapay. Kaya muli, Miss Emily Diaz, maraming salamat sa inyo. Salamat din po. Grateful ako maging part ng DZAS. Yes, praise God. At kayo rin, pagpapala sa FEBC Ministry, kasama ng 702 DZAS at Entrepreneur Special. Ano? Ito lang, bago tayo magpaalam. Ang sabi sa Proverbs 3, verse 6, ano? In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. No? Paalala yan ang salita ng Diyos. Talaga, Diyos lang talaga. Ang Panginoon Jesucristo lang ang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Siya lang gagabay sa ating buhay habang nabubuhay tayo. At sa kamatayan natin, panalo tayo because we will spend eternity with God. Ayan, Miss Emily, thank you so much. Ako po si Lemel Rainier, kaagapay, para sa Entrepreneur Special sa FEBC Radio TV. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.